Third selection harvest ng ating ampalaya, no? Tapos gutom na. Mahaw ta Dave, last na. So selection harvest, konti-konti pa, at least meron konti. Grabe yung init at hangin, guys. No, so management natin again, the mulching. Pag wala pa yung damo, lahat bitak-bitak na dahil may damo, may mabitak man, so hindi masyado naapektuhan. Harvester ko sa Tishan, yung oldest ko, tapos yung mama niya, yung tatlo. Tapos tatlo yung tagahakot. So grabe yung ano, guys, grabe yung lupa, bitak-bitak na dahil sa grabe yung init at saka hangin, no? Tapos yung pagdilig natin, pahirapan. Kahapon walang nag-duty, solo lang, hindi naman to matapos magdilig isang araw. Tapos nagdilig pa tayo doon sa upo. Again, bati lang, hahabol tayo sa pagdilig. Yan, shout out ni Charlie na. So tapos dito tayo sa taas, kita natin kung ilang kilo kaya yung ma-harvest natin. Third selection. Patagas tayo. Dito na ako mag-abono, guys, yung rootings natin. Di na tayo nag-drench. Gagawin ko 3 water meter to dito. Tagas ako, tapon ako ng abono. Konti pa rin abono kasi yung ngayong mainit, hindi kailangan yung abonong marami, tubig talaga, no? So ito yung harvest natin. Ayan, so marami na. Abot 400 din. Abot na 400 kilos. Hindi pa kasi natapos. Akunti na lang. Ayan, shout out. Kahit ilang kilo, importante meron. So expected natin next harvestan. Ay, baso are. Tingo. Siguro 100 na lang max. Expected natin next harvestan mas kunti kasi hindi nakadilig. Dilig yung importante sa ampalaya ngayon. So third selection harvest at 53 days. Thank you, Lord. Siguro ng 5 bucks or more. 5 siguro. Tingnan natin. 4 to 5. 5 na lang, te. 5 ka. Bukag.
No? So again, yung management natin, supposedly kahapon mag-spray, hindi tayo nakapag-spray. Kahapon puro dilig lang, dilig sa upo, dilig dito, hanggang gabi. No? So di natapos. So at least may nadiligan akong 9 rows. Tapos ngayon dilig na naman dito na naman area, doon na side, natapos na yun doon. Kasi dito pag everyday ka magdilig, bali kaya matapos yung half kung whole day talaga yung diligan. Besides di naman yun maubos yung tubig sa tub kasi 3 metro yung paaanda rin ko. So that's 3 ka 1/2 na water source. Tapos yung exit niya, gamitan natin ng makina 1 inch. Tapos ang nangyari lang ay yung gasolina, daming ano guys, daming expenses, gasolina, tubig, no? So mangyari nito, pag 3 water meter yung pinapatagas ko, pag mag break time, no, so break 1 hour, puno naman. So hanggang ano talaga, morning hanggang afternoon, di maubos-ubos yung tubig sa tub kasi tuloy-tuloy lang yung pagtagas ng 3 meter. So yan yung management. Yung spraying natin, supposedly kahapon hindi. So gagawin natin mamaya, pahabol, no? So tapos after dito, mag-ano pa kami, hindi pa nadiligan yung upo kasi early kami nag-harvest. So ngayon ay ano pa, mas maybe siguro cheese, di ba? Tapos 3 lang yung tagahakot, tapos malayo yung hakutan. Medyo matagal-tagal. No, so thank you Lord. This medyo marami ng konti, pero again yan nga, as expected, next harvest mas konti, no? Kasi hindi nadiligan. Ito yung ano guys, dapat gawin dito sa ampalaya pag ngayong mainit. Pag madiligan, magbago yung anyo, pag hindi, magbago naman yung anyo. So napaka sensitive, lalo ngayong mahangin at saka mainit. So kailangan talaga ng patubig. Kung maregular na yung patubig dito, mas madali yung pagparami. So sa atin kasi yung issue is yung manpower. Pero again, try natin hahabol. Sana makarami pa tayo, marami pa tayo ng mas marami pa, no? Tapos yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupil na farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapos dito, may kahibalo pan ay saba ay manoon pa ko. Salamat. Oh my God, guys. Thank you Lord.